This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Akula, Bira. Yun! Yes! Hello, everyone! Yung Gosh! last episode natin ay sobrang dami nanood sa atin while doing the live, of course. And this one, I'm sure, excited na lahat ang ating mga OT dyan sa nagmamahal. Kaya tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay, meron tayong kulay, ang OOTD natin, red and maroon. Mga palaban dahil talaga namang palaban ka palagi. The political and showbiz official daw ng OOTD, ang ating minamahal nanay Jobert Socaldito. Salamat ang marami mahal kong anak, Direk Chaps Manansala, who is just equally bright and a brilliant person. Alam mo na. At saka, Nakakahawa daw yan eh. saka you're so level-headed. Yan ang maganda sa iyo. Salamat po. Kumbaga, hindi tayo pwedeng parehong Pareho isa lang. fierce, Yes. Anyway, At yun ang minamahal nila. Naku, pasok na tayo sa ating unang segment, ang This is it, Politics. Yes, klaro na. Nasa June 2, magre-resume ng 20th Congress at sisimulan nila magsasubmit na baka na-endorse sa Senado itong nalalapit na impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Diba? 7 yata or 8 na mga napakarami mga kaso na naka-include doon kung bakit ito ay kailangan i-pursue na nila because I think after ng oath taking, after ng SONA in July, tsaka magsisimula ang kalang preliminary investigation, ang trial, preliminary trial nitong kaso na ito. At saka nga, ito natawa ko kasi isa, di ba, syempre, yung isa sa mga reasons doon kung bakit ay talagang nag-work itong nag-pursue itong impeachment case because of the confidential funds, di ba? Naaliw lang ako because the past few days ay may mga lumabas na panibagong mga pangalan na di umano ay nabayaran ng nagamitan na paggamitan ng confidential funds ng May tao Office na. of the Vice President. Andyan yung pangalan ni Chel Jokno at saka ni Marian Rivera. Totoo ba? Oo, nandun yung pangalan nila. In fact, somebody said, no, if hindi ako nagkakamali, si Marian Riverde umano ay nakatanggap ng 100,000 pesos in payment for whatever supply or whatever. Pero sabi nga lang, baka ka-namesake lang ni Marian Rivera. Pero hindi pa nila inisip yun na pag sinabi Marian Rivera, syempre, automatic yun, marirefer yun sa sikat nating anak-anakang actress, di ba? Kasi kasabay pa nito, Chel Jokno. So, they're referring talaga to big names, mga kilala mga personalities. So, kaya nag-react ang mga fans ni Marian, syempre. Of course. Oo. Sabi nila, ano ba ito? Nasisiraan na yata ng ulong Office of the Vice President. Kung bakit pati pangalan ni Marian Rivera ay dinawit nila. Diyos ko, unang-una, wala namang problema yan. Kung totoo, na ginamit yung halimbawa ang serbisyo na isang personality for a certain, project or program at binayaran niya ng honorarium, di ba? Na ganitong amount, walang problema yon. Pero you have to be very, very specific at kailan truthful ka. At dapat may mga resibo ito. Kasi why? Nadadawit ang pangalan ng tao, innocent yung pangalan ni Marian Rivera for something na hindi naman niya nagawa. So ganyan ba? Pwede bang magsusi Marian pag ganyan? Hindi ka Maligning her name na malign yung pangalan niya, pero pwede nilang ilusot kasi na namesake lang namesake lang, yeah. na hindi siya tutukoy na actress. But it is someone else's because it's confidential. Oo, di ba? Kumbaga, I don't know kung paano nangyari mga bagay dito. So, but ngayon ang ito lumabas. Ang nagtataka lang ako, sa tagal-tagal na ni-research nila yung mga pangalan, di ba? Ang dami-dami mga pangalan. Bakit ngayon lang lumabas ito? Totoo ba ito? O baka paninira lang ito din sa opisina ng Vice President? Kasi sa tagal na, di ba, parang early this year, di ba, naglabasan ng mga pangalan ni Mary Grace Piatos, kung sino-sino mga yun. Bakit ngayon lang lumabas ang pangalan Marian Rivera at saka Chel Jokno? Ano to, dinagdag lang?
Anyway, malapit na po. Magsimula naman Exciting na to. Oo. Exciting na ito. May mga bagong pasok po ng mga senador na maka Duterte, di ba? At syempre, itong marami mga senador na maka Marcos na hindi nakalusot. Di ba? So kumbaga inisip na we can say safe to say na mababago ang magiging takbo ng impeachment case na ito. Kasi syempre, alam mo naman, we are praying na sana ang kanilang ibabasihan ay yung merits ng case. Yeah. Hindi yung kanang affiliation kung kanino, kung kay Duterte ka or Marcos ka. But you know, ganito talagang labanan sa bansang ito, especially for impeachment, is still a number game. Yeah, and Still a number game. at ang nakakatakot na what's in it for me? Yes. Kaya nga eh. Kapag nag-pro ako, what's in it for me? Kaya nga eh. Kapag nag-antay ako, what will I get? Pero mahirap dito. Kasi kapag bumoto ka for the impeachment, you're counted as a vote. Yeah. Pero kapag na hindi ka bumoto, counted as no vote. Pag nag-abstain ka, counted as no vote. No vote. Diba? So, yung mga mag-abstain, halimbawa, ako isang senador na nagpi-play safe kasi bagong upo akong senador. Halimbawa lang. At nag-no ka. Hindi ako mag-no, pero hindi ako mag-yes. Kasi syempre, gusto ko, andun ako sa gitna, neutral lang ako. Pero your vote is counted as a no. Kaya yun ang mahirap eh. Napakarami ngayon ng mga Duterte, mga kakamping Duterte. Isa-isahin natin, yung possible and yung possible Andyan na si Marcoleta. Andyan si Binoy. Andyan si Bongo. Bato. Andyan si Bato. Kasi siyam lang kailangan dito eh. So, alam naman natin that si Alan Peter Cayetano, who is a sitting senator, Yes, is ay talagang pro-Duterte. Pro-Duterte. Yeah, Vice President na, oo. Siyempre, kapag siya ay mag-pro-Duterte, siyempre ang kapatid niya si Pia na nakapasok, Pasok. pwede niya hilahin yun. O kung mag-no man si Pia, I doubt it. I mean, mag-gitna man si Pia, no pa rin yun. No pa rin yun. Tapos, Jingo Estrada, Yeah, pito. na alam natin na Duterte talaga yeah. yan. JV hindi natin isama Hindi yan. sigurado, Kasi alam mo naman yun. Si Mig Zubiri. Si Mig Zubiri, Na syempre, dating Senate tinanggal na President. Senate President. Syempre, dito kakampihan niya yan. Oo. Mark Villar. Siyam. Siyam na yan. Si Camille Villar. Nakaupo. 10. Yung iba, kahit huwag mo na isama. Si Amy Kahit sila Marcos, na lang. ayaw mo? Amy Marcos, 11. Alam mo, it's a number game. Kaya alam mo, nakakatakot. Kaya nga, this early, di ba, napansin mo, ang ating presidente ay nag-wish, nagpipray for a reconciliation with the Dutertes. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, hindi naman daw diretso na for the Dutertes. In general daw, na gusto na reconcile ng ating Pangulo sa bayan, no? Sa mga tao na mga hindi nag-agree sa kanyang opinion, nag-oppose sa kanyang mga projects, mga programs. Kasi sabi niya, hindi naman niya sinabi na Duterte lang. He was just asked daw by Anthony Taberna, kaya sinagot lang niya kung siya ba ay willing na makipag-ayos. Sabi niya, pero di ba, pag ikaw ay presidente, kapag nag-schedule ka ng interview, di ba, sa isang presidente, ang lahat ng tanong ay sinasala. Di ba, hindi ka pwede basta-basta magtanong na wala, lalo pag live or whatever it is, no? Hindi pwede magtanong ka na hindi sinasala because the president should be ready to address any issue and answer properly. Kaya yung tanong na yun ni Anthony Taberna kay President Marcos, kung gusto niya makipag-ayos sa mga Duterte, most especially, ay kasama yun sa kanilang script. That is a planted question. That is legitimate. Hindi niya matatanong yun o hindi na aprobahan. Na hindi na aprobahan. Kaya, Attorney Claire, I'm sorry I disagree with you. Medyo sumasabli ngayon si Atty. Claire, no? Kasi parang masyado niyang ine-echo yung hindi pa sinasabi ng presidente, ine-echo na niya. Kumbaga, sa mga maraming pagkakataon, I agree with you. Ay, matatalinang mga tao ngayon kapag alam na nila yan. Just to let us, make us feel good na gusto makipag-reconcile ng presidente generally to the public, not just with the Dutertes, kasi tinanong lang naman siya, sabi mo ni Tunying, kung na-mention yung pangalan ng mga Dutertes, that's why sinabi nga niya na ayaw na niyang kaaway, gusto niya marami siyang kaibigan, but that is a question na legitimate. Hindi yun basta-basta tinanong lang. Alam ng presidente yung question na yon. Nakahanda. Huwag mo kami paikutin, nakahanda yon. Okay? Yun. So yun, hihintayin natin, after ng SONA, puspusa na yan.
Alam mo, sabi nga natin, kahit anong pagluka-lukahan ni Vice President Sara Duterte, kahit sabihin natin na lahat talaga doon ay mali at may point talaga kung bakit siya dapat i-impeach, ay parang feeling ko hindi ito may sa katuparan. Because she has napakaraming affiliates dito sa bagong Senado. Malamang maano siya rito. Ay, naku, exciting ang kung ano ang Ma-switch susunod. siya dito. Exciting ang susunod na kabanata. We'll see. Yes, we'll see. Pero magpustahan tayo, gusto mo. Ayoko. Ay, Ayoko just na. nakikita na ako, kumusta ako. Amoy yun. Naku, sa mga auditions natin, ikaw, ano masasabi mo na, ikaw na nanonood ngayon, ano masasabi mo sa parating na impeachment trial na ito? Oo. No? Marami tayong mga... May sinabi pa pala, I'm so sorry to yes. cut you. May sinabi si Sara, excited na raw siya dito sa impeachment because she wants to see bloodbath. Bloodbath. Gusto niya bloodbath, magdadanak ng dugo. Alam mo yung ganon? Oh my God, Scary. nakakatakot. It's really scary. But she meant that, ha? Nanlilisik ang And in mga mata niya. public, Sabi she said niya. that. Yeah, in public. Sinabi niya yan. That's very clear. And she's excited with that. Yeah, she's excited with that. Oh my God, she's a different species. Ibang klase siya. May mali, no? God, may mali. Pero nag-enjoy ang kanyang mga kaalyado. Sa bloodbath. Oh, bloodbath. Pagdadanak ng And dugo. she's the vice president. Yeah. Kung yun na-interpret mo, i-describe mo in our local term, in Kalungkot. layman's term, nakakatakot. So that's what she wants to see. At ang lakas ng loob niya because alam niya marami siyang kakampi. Oh my God! Lala is really there. God bless Oh, God this bless. Philippines. God bless this country. Yan. Okay. Ako. Yes! Back again! Diretso na tayo sa ating next segment, ang latest biz ng showbiz. Uy, napanood mo ba yung video kung saan Meron naman video? No. Ano, may Video nila Vice Ganda, kasama ibang mga komedyante, kasama sila Lassie, at saka sila MC Moa, at saka ibang mga kasama nila, parang sa isang resort yata, kung saan ay nagbibigay ng sermon si Vice Ganda sa mga kasamahan nila at meron siyang pinarurunggitan at diniretso niya yun. Kumbaga klaro kung sino kanya tinutukoy na pinaparinggan at pinapangaralan. Di ba kasi one time, eto nga, si Vice, he felt kasi that na-miss niya ang kanyang mga kasamahan, yung mga assistant niya, tapos ibang mga co-host niya, at saka mga alaga niya ng mga komedyante, sila Tonton, sila MC, na sila for a Lassie. while, naging focus siya sa family niya. Oo, kasi puro sa family, puro trabaho. Sabi niya, he wants to bond. Oo. Gusto makapag-bond. A breather. Oo, a Yeah. breather Yeah. with his kanyang mga kasamahan, ng mga baklita, alam mo na. Alam mo, si Vice ganyan yan eh. He really goes out of his way para spend time with his, mga kasamahan sa Yes. trabaho. So ngayon, naloloka lang daw siya, nagkukwento siya. Kumbaga, everybody was listening as he was talking. Sabi niya, actually, sa totoo lang, sabi niya, pwede namang sila na lang pamilya niya, ng mga nanay niya, mga kamag-anak niya, ang lumabas at mag-enjoy, di ba? Pero isinantabi niya yun eh. to be He with the friends. Yeah, he opted to spend this time with his friends para makabanding kasi matagal-tagal na sila din nagsama-sama. And for a vice ganda who would give you that time, that's precious. Yes. Kailangan mong yakapin yon, ibigay, sulitin yung oras na yon. Because unang-una siyang superior niya, sa senior niya, pero hindi siya parang hindi kayo para maliitin kayo. Kumbaga, he's treating you out, he wants you to be with him. Mukhang hindi naman ino-own yung tao. Oo. In fairness naman kay Vice, no? Maganda naman ang kanyang intensyon. Pero ang kinaloloka lang daw niya, kasi may mga kasamahan daw kasi sila, may mga tao daw kasi kasama sila na may, instead na makipag-band at kasama sila doon sa labas na naglalaro, nagkukwentuhan, nag-uusap, nagsishare ng moments, nag-iinuman, kumakain, ay may isa silang kasamahan o may kasamahan sila na papasok sa kwarto. Tapos maliligo na pagka-tagal-tagal-tagal. Tapos lalabas ang kwarto niya from 10 o'clock, lalabas ng 2:30 ng umaga, ng araw. Tapos tsaka siya, kumbaga, lalabas na siya as he pleases kung kailan lang niya gusto. So, kumbaga, parang wala na siyang pakisama. Gusto lang niya kung anong kanya naramdaman, yun ang sundin niya. Tapos, minsan magulat na siya, matutulog lang siya. Tapos, pagising niya, tsaka lang siya lalabas, hindi na siya, hindi siya nakikipaghalubilo, parang pa-special.
Sinabi ni Vice yun. At ang pinapatungkulan niya, si MC Moa. Si MC. Kasi nga, ilang beses na ito ginawa daw ni MC, that particular nilang lakad. Siguro ilang araw din So hindi na niya bonding. napigilan. Hindi niya napigilan, tagang nasabihan niya. Kumbaga, ayaw ko kung ano bang reason ni MC para masama bang pakiramdam niya. Kaya hindi siya nakakalabas kagad. Pero sabi ni Vice, nararamdaman daw niya na talagang para bang hindi naman sa umiiwas sa MC sa kanila. Parang feeling niya, kumbaga, mahalaga ang time niya para sa sarili lang niya. Parang gano'n. Parang hindi siya nakisama, hindi siya nakikisama. So, No offensive Vice para sa kanyang makasamahan. Ano sabi ni MC na Yun nga, tahimik lang muna siya, pero in the end, umiyak din siya kasi sabi niya one time, sabi ni Vice, si Tonton, gutom na. Sabi niya gusto niya kumain. Gusto nila pag kumain sila sabay-sabay. Sabay-sabay, masaya yan eh. Diba? Which is tama nga naman. Ganun yung tamang banding Tama nga naman. Kasi siguro baka pinautusan niya isang kasama niya para katukin siguro. Tapos nakita doon tulog. Siyempre, alam nga naman gisingin nila. So, alam ba, kumbaga parang butas na tuloy yung inyong banding. Parang kulang na Kasi sa wala isa. eh. Wala isa eh. Kulang Wala isa eh. Oo. Oo. So, alam mo, humagulgul do si humagulgul do si MC kasi parang natauhan siya. Oo. Hindi dahil sa natatakot siya na hindi na siya isama ni Vice sa kanyang mga projects. Na may Asosyo sense sila. yan. Asosyo sila sa Vice Oo. Comedy Bar, ha? Oo. Pero hindi yun. Hindi naman siya tinakot ni Vice na kapag ganyan ka ng ganyan. Ialis na pull kita, out siya. ganyan Wala na. namang gano'n. He was saying it as an ate. As an ate someone to who's them. sincerely concerned. And who cares? Yeah. Who cares for them? Na para hindi man sa kanya lang, hindi niya pwedeng gawin kahit kanino. Kumbaga, it's a lesson learned for everyone. In fairness naman kay Vice, hindi naman siya na power trip eh. Kasi unang-una, pinalaki niya ang pangalan ni MC at saka ni Lassie. Imaginein mo, Diyos ko, kahit ang corny-corny dati mga jokes na mga yan in the past, sinasama niya sa mga out of the country niya hanggang nakaipon, hanggang na-expose ng todo, ang regular sa showtime. Kumbaga, hindi niya pinabayaan yung mga talents niyang ito. Kaya sabi niya, sana ay, kumbaga, pay forward naman sila sa kanilang mga susunod na mga henerasyon na tulungan naman nila na alagaan din na alalayan ang mga kasama nila sa trabahong ito. Alam mo na, having said that, ang wisdom talaga ni Vice Ganda na iba na. Nakakatuwa na siya. Oo. Yung alam niya kung kailan siya magsasalita, kung kailan niya sasabihin, kung kailan niya pipitikin, no? Yeah, and everybody listens. Yeah. In fairness to Vice Ganda, every time he says something, people listen. Yan ang maganda. At ibang klase, no? Diba? Na tunay na pamilya, sasabihan mo ng diretso ng totoo. Masaktan ka man, importante, ito yung totoo. Yes. Pero yung sa kanya nga, that was the least way pa of hurting eh. But he has to say it eh. Tama yun. And I'm sure si Moa naman took it well. Positively. Positively. He has to. Oo, he has to. Kasi tama naman eh. Na kapag if someone like that would take that negatively, Ay, mali na talaga siya. Mali na. Dobleng mali siya. Oo. and ang tao na kapag nagsabi ng totoo, pasalamatan mo. Kasi totoong sinasabi sa'yo. Masakit man, but you learn from there. Yeah, at doon ka matututo at doon ka lalaki. Ay, nako. Kaya Vice, that's right. Tama yung ginagawa mo. Minsan kailangan mo i-remind itong mga batang ito para at least for them to learn. Kasi, sabi nga na, kasi hindi lang mga success nangyayari overnight. Ikaw, you worked hard on whatever you have now. He had depression and all. Lahat dinaanan din ni Vice. Panlalait and everything. Just ko, even his looks ay binabas yan. Pero ngayon, he's so confident. At saka tama yun. Kumbaga, parang tumatanda tayo ng may pinagkatandaan. Yes. Alam mo yung gano'n? Ang sarap Nakakatuwa, na feeling. At saka ang Pinoy kasi minsan ayaw talaga natin ng sinasabihan ng diretso. Para masama yung taong point blank sinasabihan ka ng ganyan. Parang totoo na ako mas gusto ko yung mga ganun tao like ikaw. Kaya nga minahal kita kasi totoong tao ka, sasabihin mo kung ano ang nakikita ng mata mo. Importante yan. Kaya Vice, thank you. O at least nakita namin the other side of Vice Ganda. Yeah? Okay. Ang susunod na pag-usapan natin, of course, itong si Robbie Domingo. Oo, si Robbie. Apat ang shows ng baby ko. Alam mo, crush na crush ko yan. Oo. Isa yan sa mga pangarap kong lalaki sa mundong ito. Pag naging bilyonaryo ako, agawin ko siya sa Saudi. Hindi, joke lang. Love na love ko yan. Alam ni Robbie yan. Ay, isa araw-araw na panonood mo sa TV, parang may Robbie Domingo palagi. Palagi may nasa Robbie TV. Domingo kasi tulad ng Pilipinas Got Talent, tapos Pinoy Big Brother, tapos iba, meron pa siya dati for the kids. Ngayon meron naman siya with Julie na Magdangal. Ano to?
Idol Kids, Philippines, parang ganyan. That is na magsisimula na ulit. Kumbaga, sabi ng mga hindi pa tapos yung isang show niya, may bago na naman siya reality show. Kumbaga nasa na rin ibang host ng ABS-CBN. Bakit puro na Robbie Domingo? Sabi niya, kahit gaano kaganda, kagaling si Robbie Domingo, kung siya na lang araw-araw nakita mo, maumay ka nga naman. Tama nga naman. Kasi di ba, may ang ABS naman tsaka GMA ay nagsanip sa na yan sa mga reality show. Bakit hindi ng someone else? O nga, bakit hindi nyo i-train? Ang galing, Donnie Pangilinan. Yes, He's a very good. Yeah, magandang potential na host yan. Oo. Sabi na, they're planning to get Edward Barber. Yeah, si Edward. Diba, why not? Oo. Total, nakakontrata sa inyo. Bakit nga naman puro Robbie Domingo kayo? Oo, okay yung for Robbie. Siyempre, Diyos ko, tatanggin pa si Robbie. Hindi Who'll say kasalanan no? ni Robbie Yeah, yun. who'll say no? Kasi ang husay-husay kasi Robbie has proven his worth as a very good host kasi nawalan si Billy Crawford. Si Luis Manzano naman medyo napahinga kasi nagsumali sa politika pero nalot-lot kaya pwede na siyang bumalik ngayon. Sabi nila, bakit hindi raw si Luis kunin sa ibang shows ngayon? Siguro inaaral pa nila. Baka ito'y matagal na ng plano. Kumbaga kaya binuo na. He's starting this show with Julina Magdangal, yung itong Idol Kids Philippines na ito, I think next month na. Siguro right after that, baka siguro magplano na rin ng ABS at saka GMA na mag-isip ng other hosts para i-groom nila, i-build up nila kasi marami magagaling. At kapag ang mga netizens na nagsabi na, but sobra-sobra, dapat pakinggan talaga. Pakinggan nyo. Kasi sila naman talaga ang nagpapatronize ng ganitong mga programs. This is where you get your viewership at sa pagmalaki viewership nyo, you get sponsors. Kumbaga nagtutulungan yan Tama nga naman, give him enough show. Huwag naman puro siya na lang. Totoo. Oo, kasi ako, Diyos ko, kahit boyfriend ko yan. Boyfriend ko yan, Siyempre, tama nga naman. Magbigay nyo rin sa iba yung ibang shows. Diba? Ayan. Speaking of Vice, Luis Manzano na May balita ka kay Luis? Alam mo, yung mga fans ni Luis dyan, tigilan nyo nakaka-complain. Nakakaloka kayo. Complain sila ng complain, bakit daw hindi nanalo si Luis as Vice Governor? Kumbaga, hindi raw nila matanggap. Complain o baka nagtatanong? Hindi. Hindi raw na matanggap. Nagre-revolt ang mga kalooban nila. Bakit hindi raw nanalo? Hindi pa ba kayo kontento? Si Vilma, Governor. Si Ryan, Congressman. Si Ralph okay na Recto. yun. Si Ralph Recto, kasama na yun sa court resignation ng, para sa Department of Finance, para sa lahat ng mga cabinet members. Pero you're talking about yung naging eleksyon, si Vilma at saka si Christian, hindi pa ba kayo kontento? Maawa naman kayo sa bansang ito. Gusto nyo talaga tatlo sila? Ay, di, punta kayo, sige, maglupasay kayo dyan. Mukhang si Luis Pipitin naman. si Luis. Mukhang si Luis naman na parang tinanggap na niya. Si Luis walang problema kasi si Luis understands. Saka I'm sure naman, Luis will be very happy. Unless siguro, kung tatlo sila lahat natalo, ibang usapan yun. of Pero course. he pitted against the former governor yata, Which is, Mandanas. Higante. Higante ang kalaban niya. At kahit hindi pa higante, okay na yun na dalawa lang. Huwag na yung tatlo. Diyos ko, gusto niya lahat sakupin niyo. Sakupin niyo ang buong Batangas. And Huwag naman. It is a message na baka kailangan niya talaga munang maghanda. Yeah. Matuto muna before going to that kind of high position. Ako, I'd like to congratulate the Batanggenyos Oo, no? for being wise, for being smart. Imagine mo, at least marunong na For kayo. voting Vilma Santos is a wise decision. Okay lang yun. Yes, Pero, yes. di ba kung nag-governor yan, tapos vice-governor pa si Luis, alam nyo, pagtatawanan kayo ng mga Yes. tao Batanggenyos. Yeah. Diyos Vilma ko. Santos can do it. Okay na yan. At saka baka hindi para kay Luis ito. Yes. Baka he's meant for Yes. something else. Di ba? Ayan, maghintay siya. Baka magkaroon siya Redirection. mga hosting jobs. Yeah. Di ba? O total, marami namang pera At naman yan. magaling naman si Luis sa Oo. pag-host. Oo. Hindi mo may kakailayan. Kung hindi ko ma-imagine mo Batangas, punta ka sa City Hall nila, Vilma, Governor, Vice Governor, punta ka sa pababa mo, Vice Governor. Tapos sa isang opisina doon, makita mo yung Congressman. Ano to? Family business? Aloka kayo. Yung mga fans, tumigil kayo. Matulog kayo maimbing, maaga pa. Aloka kayo. Yan, nako, ikaw, audition, masasabi mo dito sa mga pagko-complain or pag-rat ng mga fans ni Luis Manzano na bakit hindi siya nanalo. Nako. Yan. You're so funny.
Yun. So, Ay, nako, magpapamasahe muna ako ngayon. Pagkatapos ito, diretso ako sa saan pa? Deluxe. Deluxe pa. Yun, sa Deluxe Oh, pa. para matanggal yung mga lamig ko sa katawan. Oh my gosh, Lala is dead. Nakakatuwa na yung mga OOTs na nakikita-kita na raw sa Deluxe pa. Kaya sabi ko, wow, ibang klase eh. Naku, makikita ang Deluxe pa sa Tomas Morato Corner, Scott Fernandez. Gilid ng Chili's. Yes, ha? Punta kayo doon. Napakasarap magpamasahe. Ang gagaling ng mga masahista At na magaling yung doktor na gumagawa. Yung isang staff ng Deluxe, Oo. tinred yung kanyang ilong. Grabe. Talaga. Sabi ko, ibang klase ha. At mura lang. Kaya pasyal na kayo sa Deluxe pa. Yun, punta kayo doon. Hello, Daddy Doc, Percival de Leon, Daddy I love Doc, and I Tito miss Presi, you. of course, no? Tita Presi Cruz. Uy, Tita Presi, uy. Presi, uy. May Presi Cruz din akong friend. Oh, Pero si tsaka ako Inday na siya Mari mabatiin. ng Bangkok. Hi, okay. Eto na. Diretso na tayo na ating pinaka-aabangan na segment, ang Hula Bira! Ay, naku, Diyos ko. Nangyari? Kawawa naman itong sikat na actress na napakayaman. Napakaganda. Oo, napakaganda niya. Mula nung hiniwalayan niya ang kanyang rumored, sabi rumor daw, ayaw na aminin publicly na naging sila. Business partner lang daw. Ay, uy, ano ba yan? Ay, medyo nalungkot daw ang kanyang love life. Because ang kanyang sinasabing dating alleged boyfriend ay nakahanap na, di ba, ng another girl na isang artista rin na halos kaidaran din niya. Napakaganda pa rin. Napakaganda pa rin, napaka-sexy. At eto na sa maraw ng loob nitong actress na mayamang ito, ay hindi niya naramdaman yung pagtangi ng nitong alleged boyfriend niya, sa ex-boyfriend niya, sa tulad ng ginagawa ng itong lalaki sa bago niyang girlfriend. Pinararamdam niya na sobrang love niya si Oh, girl. even in public. Even in public. Kumbaga, tsaka di ba, pinupuntahan niya yung kung saan yung kanyang girlfriend, sinusundo niya. Unlike during their time daw, na parang bang sa negosyo lang sila parang nagkakasundo. Ngayon, napapatid yung ano ng feeler. Itong si girl. May pa-feeler. Pa-feeler. Hindi sa mukha, feeler yata. Feeler din. Feeler din. Napapa-feeler daw itong si rich girl sa kanyang alleged ex-boyfriend na parang gusto niya mag-rekindle ang kanilang friendship. Pero hindi na raw siya nire-replyan. Parang hindi na raw siya pinapansin. That's why she's so lonely. Kaya may isinusumbong na lang niya sa red wine. Di ba may asawa siya? Pero Ano yun? ganun talaga yata ang buhay nila. Kumbaga, parang nasa mga trophy. Ay! Trophy daw. Yun, di ba? Nakakalungkot din, no? In a way. Pero- Alam mo, wala rin sa pera, eh. Wala. Wala rin sa pera ang kaligayahan ng tao. It's the needs. Yes. Oo. Kung heartbroken ka, hindi mo pwede talaga maitago yun. Hindi mo pwedeng ililin Totoo. yun. Mababasa sa mga mata mo yun. Diba? Pero napakaswerte naman ng bagong girl nitong lalaki ito because, pinaninindigan siya ng lalaki. Ang sarap noon, sana makahanap din ako ng ganyan. Ay, ganun ba yun? Diyos ko, Lord is my shepherd. Meron ka bang clue? Humingi sila ng clue. Diyos ko. Kailangan niyo pa ba ng clue? Yung babae na yun, meron bang Oo. T sa pangalan at apelyido? Oo naman. So yung lalaki. Teka, tanggalin ko yun. Baka makalimutan mo yun, ha? Leanne, ha? Raymar. Raymar. Kahit i-blip mo na lang. Itong anak mo to, napakabaliw, Ginugulat lang kita. Ayan. So, yun. So, tama na. Tama Kumbaga, na. diba, yun ang sasabi natin. Kapag meron ka na kasi, kapag hawak mo na, alagaan mo. Dami Para di nagko-comment mawala na yun, sila. naguhula. Parang nahuhulaan na nga nila. Ang galing. Diyos ko. Parang isa lang yata hindi nakahula. Oo nga, walang row 4 ngayon, no? O dapat naman row 4 ka na, row 5 ka kung di mo mahulaan ito. Diba, OA naman yun. Hulaan na halos ang lahat. Wala na nila, Oo, okay na yan. Yun. Naku, isa na naman magandang oras ang ibinigay at itinulot ng bawat isa. Kung nag-enjoy kayo ngayon, maglalambing lang, pindutin mo lang subscribe button. Yes. At ipindutin niyo ang notification bell para lagi ka na-update sa ating mga bagong Dahil videos. every other day tayo, minsan may tamang oras, minsan medyo late tayo, para ma-notify kayo ng tama. No? Yan! Okay. Yun, marami pong salamat. At ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at With diskusyon. may nanay na napaka-light lang, na yung wisdom mo parang kay Vice ganda.
nakikita ko sa kanya yung pagiging totoo, pagiging honest, at tunay na nagmamahal. At kahit mahal mo, sasawayan mo, sasabihin mong mali siya. Kaya minamahal kita, Nay. Ang ating minamahal, Nanay Jobert Socaldito. I love you more. I love you equally, anak. I love also Leanne Manansala Miklat, Heredero de Manansala, kasabi ko sa iyo. Maraming salamat sa inyo lahat, and we love you. We truly love you. And we are so grateful that you are here with us. Right now, I just want to say thank you to San Fernando Elementary School for trusting us with their team building activity. And of course, kasabay na ang Pampanga High School, Ma'am Marilyn Calma, ng principal ng SFES, at ang principal ng Pampanga High School na si Sir Richard Agustin, for trusting Hiraya Theater Production na mag-lead sa kanilang team building activity. And happy birthday pala kila Alma Moreno, Rosana Roses, I think si Tito Dolphy at birthday rin, and Tito Dolphy. And to everyone who celebrated their birthdays, si Mami Carmen Socaldito, my late stepmom, thank you, and we love you. Sa mga taga Iloilo, mga taga Pandan, Dingli, Iloilo, Jojo Bautista and family, of course, sa aking mga pamilya dyan sa Santa Barbara, Iloilo, at mga classmates ko sa Haro, I love you all and I truly miss you. Sa mga taga Don Honor Ventura State University, naku, may Hiraya fever para nababasa ko pa rin ninyong mga post. Maraming salamat. Karang ng Kapampangan, kaluguran na kayo, taga Minalin, Pampanga, lalo. Bye! Bye, everyone! Mwah!